Maglagay ka muna nito. Ang Chinese New Year ay magaganap ng February 17, 2026. Ngunit po, mayroong pinakamaswerteng araw na dapat inilalagay natin ito sa tahanan natin. Ito po ay ang araw ng February 4, 2026. Dapat maglagay ka ng mga ito. Ang pag-uusapan po natin ngayong ritual po na ginagawa at yan ay gagawin natin ng February 4, 2026. Pinakamaswerteng araw yan para gawin ito. Bago pa sumapit ang Chinese New Year, mayroong pinakamaswerteng araw para dito. Alam naman natin na missing ang wealth elements sa 2026. Mahalaga ang paggawa nito para hindi natin masyadong maramdaman ang matinding epekto nito. Malaki po ang nagiging epekto nito. May mga signs o mga zodiac signs na makakaramdam ng epekto po ng pagkawala o ang pagka-missing ng wealth elements sa chart. May mga sign naman na hindi nila ito masyadong ramdam. Pero po, kahit hindi mo ito masyadong ramdam, may epekto pa rin ito sa inyo. At po pwedeng sa susunod na taon na ninyo yan maramdaman. Okay po? Hindi lang 2026 ang dapat na binabantayan natin dahil ang 2027 po pwedeng ang ilan sa atin maramdaman ang epekto nito paglagpas po ng 2026 or sa pagtungtong ng 2027, doon mo maramdaman ang epekto ng 2026. So kung ano man yung nakuha mo sa taon ng 2026, pwedeng doon mo makita ang resulta sa pagtawid ng taon. Kaya't mahalaga, maglagay ka nito para po hindi mo masyadong maramdaman or hindi mo masyadong matisod ang mga negative effects ng pagkawala o ang pagiging missing ng wealth elements sa 2026. At para po sa comments ni ma'am, ang 10 pesos ay natapos na. Ano ang gagawin? Pwede pong i-deposit, pwedeng itabi, or pwede rin ibili. Basta yan ay natapos na. Okay po? At ano ang gagawin sa prosperity basket? Pwedeng kapag nagsaing ka, pwedeng ihalo mo yung bigas na nandoon. Yung itlog naman, iluluto po. By groups, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 6. Or pwede rin kung gusto mo na lutuin mo siya lahat, pwede po. Depende po sa'yo, pero yan ay i-consume natin. At yung herbs po na nakalagay dyan, i-burn po. Yung pera na inilagay ninyo, i-keep yung pera. Pwede ilagay sa wallet, ilagay sa wealth area, or kung saan man ninyo yan pwedeng ilagay mga madam, mga sir. At yung comment ni ma'am, pwede pa ba siyang gumawa ng ritual para sa Chinese New Year? Pwede po. Meron tayong 15 days mga madam simula na pumasok yung New Year natin. May 15 auspicious days yan. Pwede kayong gumawa. Gumawa po kayo hanggat hindi pa natatapos yung 15 days. Kasi po, swerteng panahon pa yan. At ito talaga yung pinakaabangan ng lahat para sa paglalagay ng iba't ibang uri ng pampaswerte. Okay po? Hindi lamang yung mga ritual na ginagawa natin, pati po yung halaman, mga madam, mga sir. Maglagay po kayo sa panahon na swerte pa. At piliin ninyo money plants. Malaki maitutulong sa inyo yan. Hindi lamang sa pag-attract ng wealth, pati po protection, mahalaga yun. Lalo na ngayong 2026. Maraming missing elements at mapupunan yan ng mga inilalagay natin sa tahanan natin na pampaswerte. At yung mga nagko-comments po ng gusto nilang malaman yung kanilang mga lucky color, join po kayo sa group mga madam, mga sir. Okay po? At sa nagtatanong po saan makakabili ng mga pampaswerte o yung mga products, sa video po natin may mga products po dyan. Pwede nyo pong i-click yung mga product mismo po para maka-order po kayo mga madam, mga sir. At sa lahat po ng may tanong, comment lamang po kayo sa baba. Kapag yan po ay nakita ko, yan po ay aking sasagutin. At maraming salamat po sa lahat po ng subscribers ko, sa lahat po ng bumabati ng Happy New Year. Maraming salamat po. Happy New Year din po sa inyo mga madam, mga sir. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.
Ang Year of the Fire Horse ay papasok sa February 17, 2026. Mayroon pong araw na maswerte para po sa paggawa ng wealth ritual na kinakailangan po nating gawin dahil po ang Year of the Fire Horse ay mayroong missing na elements. Ito ay ang wealth elements. Ano po ang ginagawa kapag mayroong missing na elements? Yan ay pupunan natin. Hindi po pwede na wala yan sa tahanan natin dahil maaapektuhan tayo ng pagiging missing nito or mahihirapan tayo sa pag-accumulate ng wealth. May mga pamamaraan po na dapat ginagawa natin bukod pa sa paglalagay natin ng mga water elements, paggamit ng mga blue colors, at iba pang mga pampaswerte. Mahalaga ang paggawa ng ritual na ito at itatapat natin ito ng February 4 o yung panahon ng spring. Ito yung araw na pinakamaswerte para dito. Hindi po. Nakahanda na ba ang lagayan ninyo ng bigas? Ano mang uri ng lagayan ninyo ng bigas, pwede na yan. Kung yan ang meron kayo, ano mang uri yan, pwede yan. Okay? Hindi muna natin tinitingnan dito kung ano man yung uri ng pinaglalagyan ninyo ng inyong bigas. Ihanda nyo yan. Okay? Sunod, nakahanda na ba ang mga wallet ninyo? Ihanda nyo rin. Yung mga coin jars ninyo, kung meron kayo, kung wala po kayong coin jars, kumuha kayo ng jar, ng lalagyan na pwede ninyong gamitin bilang coin jars. Pwede rin gumamit ng mga coin banks, mga piggy banks, kung ano mang uri yan ng lagayan ninyo ng pera ay handa ninyo yan, mga madam, mga sir. Ganon din po yung mga money plant natin na meron tayo, ihanda nyo rin yan para sa ritual na ito. Okay? Sunod, maghanda po kayo ng coins. Any amount ng money na nais ninyong gamitin, pwede yan. Okay? Walang specific na amount. Basta any amount na nais ninyong ilagay dyan, ilagay ninyo. Una-unang gagawin, ang lagayan ng bigas. Punasan ninyo sa araw ng February 4. Pwede kang kumuha ng tubig, ilagay mo sa tabo, patakan mo ng konting sugar. Konti lang po ng sugar. Pinch ng sugar lang, ipatak mo sa tubig na ipampupunas mo sa bigasan mo. Okay? Pag napunasan mo na yung labas ng bigas, labas lang po. Hindi nyo kailangan tanggalin yung bigas dyan para mapunasan yung loob. Hindi po. Yung labas lang. So kahit malinis pa yan, punasan mo pa rin. Para po yan, ma-activate yung lagayan ng bigas. Kaya natin pinupunasan ng tubig na may konting asukal. Okay? Sunod, pagkatapos mapunasan, maglagay ka ng pera sa loob ng lagayan mo ng bigas. Any amount na nais mong ilagay sa loob, ilagay mo. Kasi po, hindi mo aalisin yan. Lahat ng nakalagay sa lagayan natin ng bigas, idadagdag mo yan. Kung naglagay kang laurel dyan, naglagay kang cinnamon, kung ano man nilagay mo pampaswerte sa loob ng bigas, idagdag mo ang coins dyan. O maglagay ka ng pera dyan sa araw ng February 4, 2026. Huwag mong aalisin sa loob ng isang taon. Okay? Sunod, kapag naglagay ka na ng coins sa lagayan mo ng bigas, yung mga wallet ninyo. Okay? Maglagay ka rin ng any amount dyan na nais mo na hindi mo rin tatanggalin. Okay? Bago mo gawin, kinakailangan mag-manifest ka sa wallet mo. Yung nagtatanong po pampaswerte sa wallet, maglagay ka February 4, any amount. Any amount na nais mo ilagay, basta hindi mo siya magagalaw sa loob ng isang taon. February 4 po, maglagay ka para doon sa nagtatanong ng pampaswerte sa wallet. Sunod, maglagay ka rin sa money plant mo ng coins. Pachira aquatica, golden photos, jade plant, kung anumang money plant na meron ka, kailangan po money plant yan. Lucky bamboo, o kung anuman fortune plant, o kung anuman yung meron ka na money plant na nais mong paglagyan. Hindi mo kailangang lagyan lahat sila. Lalo na kung marami ka niyan, isa lang sa mga yan ang lagyan mo. Piliin mo yung nasa malapit sa tahanan mo or nasa loob ng bahay mo. Piliin mo yon. Kailangan nasa loob or malapit sa bahay mo. Any amount ng coins po na nais mong ilagay mo doon. Okay?
ipapatong mo lang yan sa ibabaw ng money plant mo. Kung ang money plant mo nasa labas, 1 coin lang ang ilagay mo dyan. Okay po? Or, Chinese coins ang gamitin mo para hindi yan kunin. Kasi po baka kunin ng iba yung ilalagay mo na pera dyan. Okay? Kung yan ay nasa labas, pwedeng gumamit ng Chinese coins. Hindi nila kukunin yan. Kasi hindi naman nila maibibili. Okay? Sunod na gagawin, maglalagay ka rin sa coin jars ninyo o anumang lalagyan ng pera na meron kayo sa tahanan ninyo. Piggy bank man yan o kung anong uri man ang lagayan ng pera yan. Maglagay ka rin ng any amount na nais mong ilagay na hindi mo magagalaw. Dapat po hindi siya magagalaw sa loob ng 1 taon. Kailangan matapos ang 2026 bago mo siya i-deposit or ibili mo or kung gusto mong itabi, pwede naman. Depende po sa'yo kung ano yung nais mong gawin sa pera na yan. Okay? Pagkatapos mo pong lagyan yung coin bank mo, mag-deposit ka sa account mo. Any amount, mag-deposit ka po para makumpleto natin yung wealth cycle na meron tayo. Okay? Ngayon kung wala kang account, yan na lang, yung mga pinaglalagyan mo ng pera, lagyan mo sila ng any amount na gusto mo na hindi mo magagalaw. Kailangan po hindi siya magagalaw. Bakit kailangan gawin yan ng February 4? Missing po ang wealth elements. At isa sa mga pamamaraan na pwedeng gawin kapag missing ang elements, mag-provide ka nito sa tahanan mo. At dapat naka-activate yan. Hindi yan po pwede na inilagay mo lang sa isang sulok, okay na. Hindi po ganon. Nilalagay sa bigasan yan to activate the wealth energies na meron dyan. Ang bigas po kasi ay isa sa mga grains na kayang mag-activate nito. Kaya't doon naglalagay ka agad. Unang-unang naglalagay doon. Sunod, naglalagay tayo sa mga wallet natin to maintain the wealth energies. Yun ang kailangan natin dahil missing nga ito. Sunod, yung mga money plant. Okay? Lahat sila mayroong mga vibrant energies yan. Makakatulong sa atin yan. Maglagay kayo ng any amount na nais ninyo dyan sa money plant ninyo. Ngayon, kung yan ay nasa labas, Chinese coins ang gamitin mo. Kasi kukunin po nila talaga or kukunin yan ng mga bata or sino man na makakakita kapag may pera yan. Maliban na lang kung yung property mo may gate, kayo-kayo lang talaga ang makakapasok dyan, pwede yan. Pwedeng totoong pera ang ilagay mo dyan, any amount na nais mo. Yung mga coin jars po natin, kung yung coin jars mo may laman na, dagdagan mo sa February 4 ng any amount ng coins na ilalagay mo. Sa February 4 po yan, swerteng araw yan para dito. Ngayon kung yung coin jars mo ay gagawin mo pa lang, kailangan po simulan mo siya ng 9 coins. Kung ang coin jars mo ay wala talagang laman, sisimulan mo pa lang ng February 4. Kung halimbawa po, wala kang coin jars, magsisimula ka pa lang, gagawa ka pa lang ng coin jars, kumuha kang garapon, lagyan mo ng 9 coins. Kung wala talagang laman, simula pa lang, simulan mo ng highest number, 9 coins. Okay? At huwag mo siyang gagalawin sa loob ng 1 taon. Kailangan yung coin jars po natin nakatago. Okay? Nakatago po yan mga madam, mga sir. Or kung saan man ninyo nilalagay yan na komportable kayo, pwede yan. Okay? Huwag lang yung direktang nakikita yan ng mga bisita ninyo kapag papasok sa tahanan ninyo. Okay po? Sunod po, yung may mga account sila sa bangko or saan man, mag-deposit po kayo. Ngayon kung wala yung coin jars na lang, okay na yon. Kailangan po mapuna natin yung missing elements o yung wealth elements na nawawala sa 2026. So wala po siya. Kaya may mga signs na maaapektuhan nito, mararamdaman nila yung epekto nito, meron namang hindi. At meron namang mga signs na later na nila mararamdaman ang epekto nito. Meron po talagang gano'n na tapos na yung 2026, 2027 na nila naramdaman. Meron pong gano'n na pangyayari talaga at marami ang gano'n. Kaya ang gawin po ngayon pa lang, mag-prepare ka na para hindi mo nakakalimutan kasi po, hindi madali ang epekto niyan.
Akala lang ng iba, normal lang na buhay kagaya ng nakaraan. Hindi po. Kailangan bantayan kung ano yung nawawala at punan mo para hindi ka mahirapan dito. Yung ritual na yan, makakatulong yan para sa atin. Pag natapos natin gawin yan, natapos na natin gawin yung mga bagay na yan, kinakailangan po natin maghagis sa labas ng bahay natin. Meron tayo marami sa atin may mga beans na sa tahanan eh. May mga munggo tayo. O kung ano mang uri ng beans na meron ka dyan, na naitabi mo. Kung wala, pwede kang bumili ng konti. Maghagis ka ng 9 na piraso ng beans sa isang area sa tahanan mo. Ngayon, kung ikaw ay nasa condo, apartment, hindi ka pwede maghagis dyan. Kung meron kang nakapasok na halaman sa loob ng tahanan mo, doon mo siya ilagay. Kailangan po gawin yun to activate the earth energies para magkaroon ka ng grounding energies at protection po mula sa kanila. Para po ma-activate natin yung earth energies at makuha natin yung grounding energies na mula sa kanila. Ngayon kung ikaw ay yung tinitirahan mo may malawak na may lupa sa labas, ihagis mo dun. Ihagis mo na diretso yung munggo at tingnan mo kung may tutubo ba sa mga yan. So, February 4, mga madam, mga sir, huwag kakalimutan yan. Pinakamahalaga sa lahat ng panahon pagdating sa pagsalubong natin sa Chinese New Year. At mag-keep tayo sa tahanan natin ng mga munggo, iba't ibang uri ng grains, maglagay tayo sa tahanan natin. Pwede naman natin iluto yan eh. Pwede natin iluto yan. Pwede rin, hindi natin siya iluto, dyan lang siya. Nagdudulot yan ng grounding energies at protective energies na rin para sa atin. Sa lahat po ng nagtatanong sa kanilang mga lucky colors, pwede po kayo mag-join sa group at doon natin pag-uusapan kung ano yung mga lucky colors na good para sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Happy New Year po sa inyo lahat.